same time, yung kanyang kabataan din, lagi siyang nasa templo. And Temple of God, ito po yung bahay-sambahan natin ngayon, which is the sanctuary. So yung mga batang to, akala mo lang di sila nakikinig. At ang totoo talaga niyan, may mga part na hindi naman talaga naiintindihan nila nangyayari. But hindi po natin alam, yung spirit nila ay yun po yung nakikinig or nagre-response. Amen? And the more they are in the church, the more that they are protected. Sigurado po ako kung wala sila dito ngayon, nasa bahay sila ngayon, natural, di ba? At ang ginagawa nila sigurado, maaga-maaga, di ba? Pwede yung nagsiselfone na agad, nanonood ng TV, wala namang problema dyan. Pero yung bang moment nila with Jesus, napakaganda po na ma-exercise natin sa kanila. Sino pong masaya tayo na nasa harap natin ng mga future leaders ng ating lugar. Amen? Ngiti-ngiti lang yan, pero hindi natin masabi, baka isa sa kanila ay mag-lead din ng Christ inyo sa ibang outreach. Tama? So, let us declare blessing sa buhay po ng mga batang to. Let us extend our hand to them. Let us pray. Lord, thank you so much for this morning. Salamat po, Lord, sa pagsamba namin sa iyo. Masaya po kami, Lord, kasama ang mga batang ito, Panginoon. Lord, they belong to the kingdom, Panginoon. Gaya ng iyong salita na sinasabi na malapit sa puso ng aming pong Panginoong Hesus sa mga batang ito, sapagkat ang pananampalataya ay kagaya ng mga batang ito. We need to have a childlike faith, Panginoon. Nang sa ganon, Lord, lumapit po kami hindi bilang may posisyon, may title, kundi Lord, bilang iyong mga anak, Panginoon. Kaya po kagaya ng mga batang to, they are the symbols, Lord, of our authority, Panginoon. Lord, our authority is being a children by you, O God. Salamat po. At ang mga batang to, we declare victory sa buhay nila, sa kanilang journey of faith, sa kanilang pag-aaral, hanggang sa paglaki, at hanggang dulo ng kanilang buhay, Lord, kasama ka po nila, Panginoon. Salamat po ng marami, Lord. All the glory, honor, praise belongs to you. This is our prayer. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Wow. Picture lang po sa kanila para bago sila pumunta ron sa labas po. Yan, picture. Tingin kayo, baby. Smile kayo, smile. Tingin sa camera. Sa babo, last one. Jesus, number 1, Jesus. Smile, smile tayo lahat. Okay, thank you po. Wow. Minsan pa po, palakpakan natin si Lord sa buhay ng mga bata. Yan, dumadami sila, no? Yan. So, Blessed Sunday po ulit sa bawat isa sa atin. At nakakatuwa po kasi tayo po ay nakatawid sa 6 months. Amen? And we are going to 1 year. Yan. Papunta na po tayo sa 6 months to 12 months. At sa 12 months na, sa 6 months na to, ay excited po ako kasi may mga bago tayong kwento. Sino pong gusto mo ng bagong kwento? Ayan. At sa bagong kwento po natin, may mga bago rin tayong nakakasama na ngayon. Ayan. Sino pong masaya ka sa mga bago mong kasama? At ang pamilya po natin ay lumalago at lumalaki. Sino pong excited ka ng ating pong spiritual family will never be the same again? Amen. Nakita niyo po yung post natin last week. Ako po ay sobrang nagpupuri kay Lord kasi sabi ko, gawa ni Lord to. Minsan pa po, panoorin natin yung ating pong summarization ng ating pong ika-6 months. Let's watch this clip po. Oh God, did I hear you? You really want me to walk up to that mountain and tell it just to move? This is crazy, yeah. Her face in that picture, I said that's our daughter, but we can't swim this ocean. But you're telling us to move, this is crazy, yeah. And
this scares me. Yeah. It's gonna take crazy faith. So what if it cost me everything? I'm stepping out, I'm taking the lead of crazy faith. Crazy faith. This house and all my dreams, you're asking me to leave and take my wife and children where we never thought we'd go. This is crazy, Lord, I never thought we'd go, and this scares me. Yeah, it's gonna take crazy faith. So what if it cost me everything? I'm stepping out, I'm taking the lead. Wherever you may lead, I'll go. Lead me, Lord, I'll follow you. Wherever you may lead, I'll go. Lead me, Lord, Palakpak po natin si Lord. follow you. Wow, happy 6 months. So yung sa katabi mo, happy 6 months. Yan. So we are going to 1 year. At doon po ako mas excited at kinikilabutan. Sabi ko, 1 year to, ibang klase to, ibang level to. At excited po ako bukod dyan sa ating pong mga development spiritual. So kasi po kasabay ng simbahan, kung babalikan po natin ang Old Testament, kasi nasira ang temple, kasi second temple na yan nasira po yan. Pero kasabay po ng pag-establish ulit ng Temple of Israel, of Jerusalem, alam niyo po, building the temple, kasabay po ng building the lives of the people. Kaya po, ako po ay higit na mas excited at mas masaya bukod sa yung place natin ay umaayos ng umaayos. Pero mas excited ako doon sa buhay na naayos po. Sapagkat ayun po ang totoong ministry. People ministry. Sino pong gusto mong magamit ka ni Lord sa people ministry? Amen. Alam niyo po yung testimony natin last week. Ngayon po ay nasa 600 views na po siya. For the glory of our Lord. Palakpakan natin si Lord. At personally, si Bishop, kaya message ko siya. Sabi niya, tuloy-tuloy lang. At lagi po tayong tinataas ni Lord kasi yung simbahan na to ay sa Kanya. Kaya po nakikilala ang Binangonan, hindi dahil sa inyo pong lingkod, kundi po sa biyaya ni Lord. Amen? Sino pong gusto mong maging kasama ka sa kwento ng pamilya? Amen? Excited po ako dito sapagkat ang ito pong 7 to 12 months natin ay surprise. Yan. Ibig sabihin ng surprise, maraming ipapakita pa si Lord sa atin. Sino pa excited? Amen? Kaya po sa umagang to, napakalaga po na huwag po natin i-miss sa mga bagay na to. Kasi every time we come to God, the more na tayo po ay nilalagyan ni Lord. Amen? The more na lumalapit ka kay Lord, si Lord po meron siya laging bago. At ang Diyos po natin, maganda po sa Diyos natin, hindi siya nauubusan ng bago. Amen? He is a God of new things. So, kung pansinin niyo po, yung nahati ang dagat, hindi na nahati ulit. Tama? Yung Wall of Jericho, minsan lang bumigay yon, nasira, pero hindi na naulit. Amen? So, si Lord kasi, hindi siya nag-uulit ng mga milagro, kasi nga, lagi siyang merong bago sa'yo. Amen? Ang ganda po kasi ng nilagay nating caption doon, 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. So yung katabi mo na yan, mukha lang luma yan. Kasi nga, siya naman talaga yan. Wala naman nagbago sa kanya. Pero deep inside, bagong-bago na siya. Sabi mo sa katabi mo, bagong-bago ka na. Amen?
especially po sa ating mga first-timers last week. Pwede mo palakpakan natin si Lord sa mga first-timers na bumalik ngayon. Yan, sila nanay, no? Welcome po kayo ulit. At we have first-timer ulit ngayon, si Kuya Jonathan. So, welcome po sa ating spiritual family sapagkat ito po ay puntahan ng mga makasalanan. Yan. Ito po ay puntahan ng hindi mga banal. So, tayo po ay patuloy na pinaprocess pa rin ni Lord. Tama ba? Ibig sabihin, we are called holy but our life still on the process. Kaya po mahalaga po na tayo po ay nasa presence ni Lord para po tayo ay patuloy na mabago. So, excited po tayo sapagkat this is another Sunday at tayo po ay nasa ikatlong series na po. Amen? At ang una kasi po nating topic dito ay yung, di ba po na tayo ay nasa best evangelism principle. At meron siyang 4 na stage. Una po, if we want to win soul daw for Christ, first, we need to pray for them. Babad muna sa prayer para bago mo siya puntahan, ay kinausap na siya ni Lord. Amen? Remember Paul? Kilala niyo po ba si Pablo? Bago siya maging Paul, naging Saul muna siya. At yung Saulo, meron siyang brand name na manguusig ng Kristiyano, hindi siya naniniwala kay Jesus, at meron siyang sariling belief. Pero alam niyo po yung naging Pablo siya, because Ananias prayed for him. Alam niyo po, simula nun, ang kwento po ng Bible ay hindi na naging kagaya ng dati. Amen? Kung babasahin niyo po ang New Testament, at ang buong kabuuan ng Bible, 1/4 of the Bible ay kay Pablo. Sinulat mismo ni Pablo. Sapagkat si Pablo ay naglakbay outside the Jerusalem or outside the Israel. Kasi pinangaral niya ang salita ni Lord na ang salvation dati po ay available lang sa mga Jews. Pag sinabing Jews, available lang siya dun sa mga Israelites. Yun lang yung salvation, hanggang doon lang. But because of Paul, the revelation of Jesus came to Paul. Alam niyo po, si Pedro, nagkaroon siya ng vision. At ang vision na yon, sinasabi ni Lord na ang salvation available na even to the Gentiles. Pag sinabi pong Gentiles, lagi niyo maririnig po yan kahit saan kayo makarinig ng gospel. Ibig sabihin, outside Israel. Tayo naman po ay hindi Israel. Tayo ay hindi kano. Tayo yung mga Pinoy. Huwag kang mahihiya kung kayo na po magtuloy. So, we are proud dahil ang salvation umabot sa atin. Amen? Sino pong masaya ka na ang salvation ni Lord available sa atin? Amen? Kaya po, napakaganda po nitong gospel na maunawaan natin na ang salvation is for everyone. Kaya po, hindi tayo mamimili. Itong taong to, malabong na magbago to. Pang-impyerno to. Yung testimony nga natin last week, di ba? Literal, impyerno ang buhay. Pero ginawang langit ni Lord. Amen? May mga kanya-kanya po tayong kwento. At ang maganda po rito, once na si Jesus ay maging part po ng kwento natin, our lives will never be the same again. Amen? Mag-iiba talaga yung kwento ng buhay natin once na tayo po ay nakay Kristo. Because we are a new creation in Christ. Pwede mong palakpakan muna natin ulit si Lord sa kanyang kabutihan. And then, pangalawa po, after we bless them in prayer, we establish relationship. Madali pong i-invite ang tao pag meron ka ng relasyon sa kanya. Tama? Lalo't long time friend mo siya, matagal mo siyang kasama, kilalang kilala ka niya. Lalo yung buhay mo na talagang kilalang kilala ka niya, bigla kang nagbago. Di ba? So, isa po sa napakaganda pong testimony na nag-establish ka ng relasyon sa kanya sa bagong ikaw. Di ba, Kuya Nico? Dahil po namin napag-usapan kahapon. At sabi niya, kamagalala, Pastor, sabi niya, may makakakilala ko rito. One day, makakasama natin yan. So, imagine mo, no? May magdi-disciple na sa mga ganong tao. Bakit? Merong kagaya ni Nico, ni Tito Sherwin, na binabago ni Lord, na galing din sa ganong environment. Doon po tayo makakakilos lalo si Lord para maabot sila. So, people are designed by God para maging kamukha niya. Because people created by
God. Dapat po malinaw sa atin ngayon, wala na pong question dapat dyan, that we are created by God in His own image and own likeness. At mababasa po natin yun sa Book of Genesis. At ang Book of Genesis po, it is written by Moses. Yan. Kaya po, maririnig nyo yung the Pentateuch. Yan. Kasi 5 books of the Bible was written by Moses. Yun po yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So, base po sa revelation ni Lord, habang minemeditate po natin to, nakita ko na si Apostol Paul pala, hindi naman siya masamang tao. Kasi ang description kay Paul, nanguhuli ng Kristiyano, galit sa Kristiyano. Si Paul pala, ang kanyang belief ay kagaya ng mga Pariseyo. Ibig sabihin, they are focused on the teaching of Moses. So, ibig sabihin, yung pong Pentateuch of the Bible, ibig sabihin na 5 books of the Bible was written by Moses. Doon sila nakapokus. And that time, si Jesus, wala namang sabi-sabi, bumaba from heaven, bumaba sa earth. Ang hirap talagang paniwalaan nun, di ba? Until Paul had a personal encounter with Jesus. Doon po mismo sa Damascus, Syria, na ngayon po ay tinatawag na Turkey. Yan. Yung Turkey na po siya ngayon. Kasi po, kaya siya pupunta ng Damascus. Nabalitaan ni Paul na bukod sa Jerusalem, kinakalat yung pangalan ni Jesus, ay nasa Damascus, Syria rin, na pinagkakalat na rin yung salita ni Lord. Pinapalaganap yung Christianism. At si Paul po, ay yung intention niya until he encountered Jesus. At after po nun, si Jesus mismo yung talagang nag-reveal sa kanya, nangusap sa kanya. And after that, the rest is history. Kaya po, ang tao, pag tinignan mo siya, huwag mo lang siya titignan ng, ayan siya ngayon. Ano po yung pwedeng mangyari sa kanya once na makilala niya si Lord? Tama po? Isa po sa napakahalagang makita natin yun na sino siya when he had or she had a personal relationship with God. Kaya po ang tao dapat hindi siya tinutuldukan. Amen? Kaya po after we pray, establish relationship. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong series po. The third Sunday po natin, supply their felt need. Naniniwala po ako ang tao, lagi siyang may kailangan. Tama? Every day of our lives, hindi po nawawalan ng kakulangan ng tao. Lagi siyang may pangangailangan. At ang nakakatuwa po kay Lord, kung mababasa nyo rin sa Old Testament, yung sila po ay naglakbay sa wilderness, tama ba? Si Lord, si Yahweh, ang tindi ni Lord, no? Ang pinoprovide ni Lord ay yung sapat sa kanila sa isang araw. Tama? Hindi nagbibigay si Lord ng, ito, good for 1 month yan, di ba? Eh sa atin, uso na yung allowance, di ba? Anak, ito na yung allowance mo for this week. Alagaan mo to, Kasi dati ang wallet ko po dati, yung alam mo yung sa sigarilyo, nilalagay nila rin yung barya. Tapos, budget mo na to 1 week. Kumbaga, binibigyan ka na allowance pagkasya mo sa isang linggo, sa isang buwan. Pero alam niyo po, sa panahon ni Yahweh, nung naglakbay po ang mga Israelites, after nilang makalabas sa Egypt, binibigyan lang sila ni Lord ng sapat sa isang araw. Amen. Kaya pala sinabi ng Matthew 6:34, hayaan mong ang bukas ang mamroblema sa Kanya. Kasi no one knows what tomorrow happen. Diba? Ang tanong dyan, naandun pa kaya tayo sa bukas? Diba? Pwedeng ano yan, diba? Kasi nito lang nakaraan, may na-aksidente sa motor. Po, namatay yung estudyante. So, ganun kabilis ang buhay. Ganun po, hindi natin masabi. Yung bang simpleng, alis na ako, di ba? Yung pala, last na pala yun. So, hindi natin alam what tomorrow can bring. But the one thing is for sure, we know who holds our tomorrow. And that is Jesus Christ. Amen? Doon tayo sigurado at kumpiyansa na ang bukas natin ay si Lord ang bahala. Sabi mo sa katabi mo, si Lord ang bahala. Lord ang bahala. Kaya wag po tayong mabombard. Paano na yung future ng anak ko? Diba? Paano na yung college tuition ng anak ko? Ilan taon na po ba yung anak nyo? 5 years old. Ang iniisip mo yung first, di ba? First sem. Ang bira, mindset, no? So, sabihin mo, wag masyadong nega. Yan.
So, ang tao kasi, wala pa nga yung next week, iniisip niya na, di ba? So, bagamat okay yon, isipin mo yung advance, pero mahalaga yung ngayon ang focus na. Amen? So, si Lord po, ganun siya. Kaya napansin niyo po yung nagtabi yung mga Israelites ang pagkain. Anong ginawa ni Lord? Naging uod. Di ba? Hindi napakinabangan sa sumunod na araw. So, tinuturuan po tayo ng Lord na dumepende sa Kanya araw-araw. Ngayon po yung, kasi our God is a God of relationship. At ang number 1 pong katangian ni Lord ay seloso. Ayan. Sino pong seloso rito? Selosa. Ayan. Huwag na pong tumaas ng kamay. So, si Lord po, He is a jealous God. Talagang hindi siya nagseselos sa'yo, kundi sa mga bagay na inuuna mo, dapat na para sa Kanya. So, walang problema kung may family bonding, walang problema kung may gagawin ka. Pero mahalaga ron, mauna mo muna si Lord. Kasi po, pag sinabing prinsipyo ni Lord, ay batas ni Lord. Kung may batas sa mundo, may batas din si Lord yan. At ang Bible po ay batas ng kalangitan. Kaya po sinabi niya kay Pedro, lahat ng tatalian mo dyan sa lupa ay tatalian sa langit. At ang kakalaga mo dyan sa lupa ay kakalagan sa langit. Kaya po, ang approval natin walang iba na kay Lord. Kaya po, napakalaga na meron tayong pagkaunawa sa mga bagay nito. Genesis means is about the beginnings. Yan, ang pasimula. So, ayun po yung meaning ng Genesis. God tell us that God created everything that exists. It shows that God is both the creator and the ruler of all creation. Grabe, no? Si Lord daw gusto niya ipakita na siya ang creator and the ruler. Kasi po sa mundong to, maraming maghahari-harian. Tama? Maraming nagpipiling hari. Kaya nga po, ang ating Panginoon ay King of Kings and Lord of Lords. Kaya po, ang tao ay nasobrahan sa talino, nasobrahan sa galing, dumating sa time, gusto niyang pantayan si Lord. Remember Lucifer, di ba? At pag gano'n na po yung puso mo, simula na ng downfall niya. Simula na ng pagbagsak. At once na ang pride ang namuhay, alam niyo po, simula na siya ng, yun na yung peak level mo. Wala nang pagkakataon na iangat ka pa nila. So, pag sinabi pong creation, it is from nothing into something. Ganun katindi si Lord. Yung wala, nagkaroon. Wala naman dating earth. Sabi niya, yung tingin daw niya dito sa earth ay formless. Ang tingin niya sa mundong to ay dark, madilim. Like po sabi ni Lord, let there be light. And there was light. Ang Bible po nagsabi, pag babasahin niyo ang Genesis chapter 1, it is the creation of this world. At another information, para lang po makita natin. Yung Genesis chapter 1, sabi ron, in the beginning, God created the heaven and the earth. So kung mapapansin niyo po ron na pinapakita ni Lord na I am the creator. I am the one who create from nothing into something. Pero alam niyo po, yung mga inventor, may konting yabang yan. Ako naka-invento niyan. Wala kayong mapagmamalaki. Pag sinabing invention, it is from something into something. Kaya niya naman nagawa yun kasi may ginamit na siyang materials. Saan po ba galing yung materials? Nilikha lang din naman ni Lord yan. Tama? Halimbawa ay solar. Pwede mo ipagmalaki, ako naka-invento niyan. Dapat pangalan ko yan, royalty ko yan. Pero alam niyo po, saan ba galing ang araw? Kung wag paarawin ni Lord, diba, nakatikim tayo ng 1 week na walang araw last week, no? 2 weeks ata yun, no? Grabe. No? So, sometimes, kailangan i-sample tayo ni Lord para maunawa natin siya. At sana sa magandang sample. So, kaya po napakalaga na we know who, sino po yung ating i-honor. Dapat kilala natin siya. Kaya po, dapat huwag magbago yung pagtingin natin sa Kanya. Kaya po, sabi rito, but also tells of humanity's tragic fall into sin and death, and God unfolding plan redemption through His covenant with Abraham to his descendants. So, ang Bible ay na-create, yun nga po, para ipakita ko sino si Lord. At the same time,
the redemption of the people. So, kumbaga ang mission ni Lord ay masave tayo. Amen? Ang mission ni Lord ay huwag po tayo mapunta sa kaaway. Kaya po ang buhay natin talaga ay nasa kamay ni Lord. Sino pong masaya ka na ikaw po ay nasa pangangalaga ni Lord? Amen? So, ang sarap po no, kapag alam mo kung sino yung nag-aalaga sa iyo. Kaya po ako yung natutuwa, bagamat wala pa naman tayo sa harvest event, kasi after nung pang-apat na doon pa lang tayo magkakaroon ng harvest event. Pero wala pa pong third week, ngayon pa lang tayo mag-third week, meron na pong mga kaluluwang lumalapit kay Lord. Amen? May mga kasama na po tayo na nandito na bunga po kayo ng panalangin. Kita, bunga lang po kayo ng prayer at ang pagkilos po ni Lord. Kaya po excited ako sa makamot na lugar na to at ang Binangonan will never be the same again. Amen? For the glory of our Lord. So let us pray to God before we continue. Father God in heaven, we thank you so much. Lord, let your words speak to our hearts. Lord, yung revelation mo, ito po yung makita. Ito po yung mangyari, Panginoon. At lalabas kami sa lugar na to, Lord, na punong-puno po kami, Panginoon. At ang Lord, kapunuan namin na to ay siya naman, Lord, mapunan namin ang mga tao, Lord, na kailangan ng iyong salita, kailangan ng salvation mo, Lord. Maging blessing po kami sa kanila. Salamat po. All the glory, honor, praise belongs to you. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin muli si Lord. Sabi po rito, God created man with package deal of holiness, anointing, favor, and power. Si God po kasi is a God of excellence. Pag gumawa si Lord, may wow factor. Yan. Sino pong nakagawa ka ng project sa school or isang bagay na may napawaw sa ginawa mo? Di ba ang sarap ng feeling, no? Si Lord po kasi ganun yung katangian niya. He is a God of excellence. Ayaw niya nang hindi ka mapapawaw sa creation niya. Tama? At kagaya po ng mga, pansinin niyo po, ang araw pala, siya ang pinakamalapit na, sabi ay bituin. Tama? Pag tumitingin ka sa langit ng maganda yung panahon, ano nakikita mo? Di ba ang dami? Imagine niyo po, kahit dalawa na lang, sige, dalawang araw nandito, kasing baba nung isa nating nandito. Di ba? Sobrang init nun. So, pinapakita ni Lord yung kanyang excellence. After nyan, nakalimutan ko yung pagkakasunod, yung Earth, yung, di ba sinasabi nila, yung galaxy, Milky Way. So, hindi kayang gawin ng ordinaryong tao yon. Tama? Hindi, parang ganito po yan, yung gusto mo rin mag-travel from this sun to another stars, it took million miles. Grabe, no? At ang araw na po na yan, ang laki pala niyan, pag samasamahin mo man daw yung Earth, na bumilang ka raw ng nasa 1.2 million, kung di ako nagkakamali. 1.2 million na Earth, ganun kalaki yung araw. Kaya po, sabi nung iba, pupunta ako dyan sa araw, mainit dyan. Hindi, gabi ako pupunta para hindi ako mapasok. So, pinapatawa ko lang po kayo. Napakalaga kasi na huwag mong tignan si Lord, naka-level mo lang. Sometimes po, ang mga tao, parang tropa na lang si Lord, no? Tropa, next week na lang ako, ha? Minsan, ganun lang yung value ni Lord sa kanila. Para bagang wala silang, okay lang, naiintindihan naman ako ni Lord. Pero hindi natin alam na kapag kasi ang tao, inuunawa talaga ni Lord. Pero once you devote your life to God, doon mo siya makikilala kung sino talaga yung Diyos natin. So, kaya po ang ating Diyos ay nagbigay po sa atin ng package deal of holiness, anointing, favor, and power. Sino pa excited doon? Sabi rito, sa sobrang pag-ibig ng Diyos po sa atin, sinupply niya na lahat ng kailangan natin. Amen? Kaya po hindi po ako naniniwala na kaya po tayo ay kulang or walang kakayahan dahil hindi ka binigyan ni Lord ng na maririnig mo sa tao yan, no? Ano magagawa ko? Ito lang kaya ko. Hanggang dito lang ako. Pero once na meron kang Diyos, sabi ni Pablo, I can do all things. Sarap no? I can do all things through Christ. Hindi niya kayang gawin without Christ. But through Christ, everything is possible. Kaya po, once na pumapasok po tayo sa simbahan, welcome to the impossible.
na gagawin posible ni Lord. Amen? Yung mga imposible, kaya ni Lord gawin posible yan. Amen? Kaya po, ang problema po, hindi si Lord, kundi ang mga tao. Sapagkat yung true identity ay walang iba kundi na kay Lord. Ang tao po, hinahabol nila sa mundo yan. Hinahanap nila yung identity nila kung nasaan. Pero kahit makamtan mo nga daw ang mga bagay sa mundong to, ay kung mapapahamak ka naman, wala rin. Kaya po kung meron man tayong dapat habulin, walang iba kundi ang glory ni Lord. Ang sabi po sa Genesis chapter 1 verse 26, it has our original design. Sabi po rito, then God said, let us make man in our image and after likeness. Gumawa tayo ng kagaya natin. Pag sinabing kagaya natin, maganda po yan sa mga magulang na. Tapos yung anak mo, may nagsasabi sa anak mo na parang ikaw yan. Di ba? May nagsabi po ba sa inyo sa mga magulang na nandito? Ikaw yan ng bata. Ikaw yan. Galaw pa lang, oh. Di ba? So, ibig sabihin, created siya dun sa ama niya or sa nanay niya. Kaya madaling sabihin, hindi ako magtataka, junior mo yan. So, alam niyo po, si God, ganun po niya tayo kanarate. Pag sinabing our image and likeness, iyan po yung, hindi yung kamukha literal, Ibig sabihin, meron kang binigay sa'yo na power si Lord. Kasi nga, let us make man according to our image and likeness. Yung kaya daw ni Lord gawin, kaya mo rin gawin. Alam niyo po, sabi sa New Testament, ni Jesus mismo nagsabi, kahit daw yung mga, sabi niya, yung mga nagawa ko, kaya niyo pang higitan. Diyos na nagsabi nun, yung nagawa ko, kaya niyo rin gawin, at kaya niyo pang higitan. Alam niyo po, si Pedro, si Jesus kasi bumuhay ng patay, tama? Si Lazarus, from 4 days na patay, nabuhay. Alam niyo po, when Jesus died physically, si Pedro po, dumating may kwento po sa Bible, may namatay na bata. Si Pedro bumuhay ng patay. Bakit? Pinatotoo ni Lord na yung kaya kong gawin, kaya niya rin gawin. At available lang po yun sa mga kamukha ni Lord. Available lang po yun sa mga nagmamahal kay Lord. Sino po dito nagmamahal ka kay Lord? So, yung mga kaya kong gawin, sabi ni Jesus, ay higit pang kaya mo gawin. So, sabi rito, let us make man according to our image and likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, the heavens, over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. In short po, we have the power to rule and to decide. Kaya hindi ka pwede utusan ng isda. Pansinin niyo yan? Hindi ka pwedeng sabihan ng hayop, ng aso, di ba? Sila yung pinapasunod natin. Kasi ngayon yung disenyo natin. Ibig sabihin po, kung titignan mo yan, nagro-roll daw tayo sa mundong to, kasi ayun po yung pagkakakilanlan sa atin or pagkakagawa sa atin ng Diyos. Kaya po, we are born to lead. Amen? Kaya po kinirate tayo ni Lord to become the head, not the tail. So, ibig sabihin, kung anak ka ni Lord, ang purpose sa'yo ni Lord, mag-shine ka talaga sa mga tao. Magliwanag ka kung saan ka man po naandun sa mga oras na to. Sabi rito, yung ibig sabihin nung let them have dominion, ayun po yung power. So, yung bang pupunta ka sa isang lugar with authority. Hindi po yung authority na parang mayabang Ibig sabihin, pupunta ka ron kasi alam mong padala ka ni Lord sa buhay ng tao. Kaya po kahapon, punta ako kay Phoenix na ang saya po ng kwentuhan namin. Pumunta po ako ron kasi alam ko, padala ako ni Lord sa kanila. Kaya buo yung kumpiyansa ko, pupunta ako rito with confidence. Maliban sa aso. Ayan. Pag may aso, ingat lang. Ayan. Baka makagat. So, ibig sabihin po natin na basta may pinapagawa sa'yo si Lord, suportado ka. At bago ka pa pumunta ron, nauna na si Lord. Grabe, no? Bago mo pa kausapin yung tao, ni-ready na ni Lord yung puso nila. Kaya po, kagahapon, napakaganda po ng fellowship namin. At bukas na bukas po yung puso nila at ng bahay nila, i-welcome yung presence nila. Amen? Kaya po, bukod dito, sabi rito, let them means God-given approval. Ang pinakamagandang approval po, walang iba na kay Lord.
Pag sinabi ni Lord na go, game na yan. Conquered na yan. Remember the wall of Jericho, di ba? Sabi ni Lord, ikutan niyo muna ng 7 beses. Wala pang go signal eh. Kaya po, ang ginawa nila, inikutan nila. Meron silang obedience. Pero alam niyo po, nung ika-7 araw, doon na sinabi ni Lord na it's time to attack. And the rest is history because God approval, ayun po yung kasiguraduhan na tagumpay yung gagawin. Alam niyo po sa kwento sa Bible, may mga dumiskarte ng kanila. Wala pang go signal ni Lord. Ayun, napahamak. Napasama. Kaya po mahalaga talaga yung timing ni Lord because the Lord said, when the time is right, the Lord will make it happen. Kapag timing ni Lord the best. Kumbaga sa mangga, hinog na yan. Tamis na, no? Hindi mo na kailangang hiwain yan. Balatan mo na lang. Matamis na yan. Pero subukan nyo pong kainin yung hilaw na mangga. Mukasim, no? Yung smile mo, hindi mapinta, no? Kahit si Juan Luna siguro, hindi mapipinta yun. Bakit po? Hilaw pa, kinain na natin. So, ganun po ang blessing ni Lord. We need to wait for God's approval. Kaya po ako'y masaya na kung saan man tayo dinadala ni Lord, sobrang thankful ko kay Lord. Simula tayo sa taas, thank you Lord, at least may lugar, at least may bubong. Dinala tayo ni Lord dito, at least Lord, may bubong ulit. At least may mga gamit. And then, nandito po tayo. At ganun lang po ang gagawin natin. Wait for God's approval. Ganun din po sa mga pinagpipray nyo. Alam ko po may mga panalangin kayo. May gustong-gusto na kayong makuha. Pero hintayin nyo lang po si Lord. Kapag po si Lord na ang nag-unlock po niyan, ay mag-glorify po talaga ang mga tao sa buhay natin. Because our God approved. Ang sarap ng literal, gaganunin ka ni Lord. Or sabihin sa'yo, wait mo na. Wait mo na, anak. Huwag kang masyadong excited. So, the power of the Lord extend to us here on earth. So, yun po ang problema lang, yung power pag hindi nagamit sa tama. Yung kapangyarihan na yan, pag hindi nagamit sa tama, talagang sayang na sayang. Amen? So, sabi rito, but remember, there is judgment to come. Kaya po ang mga mapangabuso, may panahon naman kay Lord yan. So alam na alam po ni Lord ang nangyayari. Sabi po sa verse 27, so God created man in His own image and likeness. He created him. Male and female, He created them. Ibig sabihin po ng message dyan, yung image, sabi rito, image is the general impression that person presents to the public. So, ang goal ni Lord kasi, mag-shine sa buhay natin. Yung bang, ikaw naman pa rin yan, physically, pero ang nakikita nila sa'yo si Lord. Masarap ng ganun, ha? Yung bang matutuwa sila sa'yo kasi ang nakikita nila, yung character ni Jesus. Amen? Yung mapagkumbaba, hindi mapagpatol, mahaba pasensya. So, grabe yun pagka ganun na yung buhay natin na pinapakita na natin na tayo ay ambassador na ni Lord. Pag sinabing ambassador, nagpadala halimbawa ang Pangulo, nagpadala ng tao sa ibang bansa. At ang nire-represent niya yung Pangulo. Kaya po ano sinasabi niya, yun din yung pinapasabi ng Pangulo. Kaya po napakaganda po nitong pagiging ambassador ni Lord. Para po kahit saan tayo dalhin ni Lord, isa lang po yung mensahe natin. Kaligtasan kay Jesus. Amen? So, ayun lang po yung gagawin natin sa mga tao. Tulungan lang natin sila makalapit kay Lord. Sapagkat ang ginagawa po sa atin ng religion ay ginugulo ang ating pananaw sa buhay. Kagaya ni Pablo, nung natama yung pananaw niya, kasi matindi siyang gamitin ng kalaban sa mali. Alam niyo po yung natuwid yung mindset niya. Matindi rin siyang kasangkapan ng kabutihan. Amen? At pag nabasa niyo po yung mga churches na pinuntahan ni Pablo, talaga namang hindi biro yung dinaanan niya. Bakit niya po nagawa yun? Dahil siya ay padala ni Kristo. Kaya po tayo ay padala ni Kristo sa mga tao, dapat po makita si Lord sa ating buhay po. And sabi rito, when you understand that you are created by God for something big, something amazing, you will live on this earth with full of
power, conviction that you representative, the ambassador of Christ here on earth. Dapat mong malinaw sa'yo kung anak ka ni Lord, you are called for something big. Amen? We are called for something, sabi rito, amazing. So, hindi ka tinawag ni Lord na walang purpose. Kaya po nakakatuwa ang mga disciple ni Jesus, bagamat normal lang yung mga trabaho nitong mga to, but from until now, yung mga pangalan nila, grabe, no? Hanggang ngayon, famous pa rin. Ginagamit pa rin. Bakit po? Kasi sila ay, ang buhay nila nakatalaga na sa glory ng Lord. So, maniwala po kayo, tayo po ay gumagawa ng legacy. Tayo po ay gumagawa ng isang kwento na bibilang po ang 100 years ay makukwento po tayo sa next generation. Kaya po every time po na may time ako, nagme-meditate po ako, kasi madalas ako pupunta sa YouTube channel natin. Napanood ko ulit yung mga videos natin. Sabi ko, 2025 nakalagay sa date. Hindi ko darating ang time, 2050 na. Tapos babalikan ko to, ano kaya? Ganito ka rin kaya ako kapayat, no? Sabi ko sa, baka ano na. So, ibig sabihin, yung mga batang tong sumasayaw na to, 10 to 15 years, ano na to, mga dalagat binata na to. At makikita nila yung sarili nila na kami yun. Amen? And, tawag dyan legacy. We are doing something for the next generation. Kaya po tayo yung tawag sa atin, unselfish. Hindi tayo nagdadamot na magpagamit kay Lord para ma-prepare yung next generation. Amen? Sapagkat tayo po ay lilipas, pero ang maganda rito, meron tayong iiwan sa mga tao. Sabi po rito sa verse 28, and God blessed them. When you heard this word bless, meaning, God already gave you an access, authority, power, and His heavenly support. Grabe, no? Kapag daw sinabing, maririnig po natin sa mga pastors, you are blessed. God bless you. Minsan tayo, sanay na, no? God bless you. Parang normal na lang na, parang sinabi lang sa'yo nung tao, ingat. Parang ngayon lang pagkakaintindi mo sa God bless you, no? Pero pag sinabi pong God bless you, bibigyan ka raw ni Lord ng heavenly support. Grabe, no? Ako po ay bago naman pumunta rito sa Rizal po, nagsabi muna ako kay leader ko, yan, si Pastor Eric. Ay ko, pag hindi pumayag to, negative. Pumayag. Sabi niya, you have my blessing. Di, 1 point. Sunod naman kay Bishop. Pag hindi pumayag to, negative. Pumayag ulit. Tapos, syempre, pupuntahan ko lugar. Pag hindi pumayag to, negative ulit. Hindi totoo yung calling ni Lord. Pumayag ulit. Ano niyo po, napakalaga ng word na blessing kasi yun yung authority mo para gamitin ka ng matindi ni Lord. Amen. Kaya po, agaya po nito, tayo po ay nasa process pa rin ng binabago pa rin tayo ni Lord. Kaya po, normal talaga na marami kang makikita sa isang tao. Kasi ang buhay Kristiyano ay hindi naman perfect agad yan. Ang buhay Kristiyano, tawag yung process. Kaya po, huwag kayong panghihinaan ng loob kapag may naririnig kayo na, kala ko Kristiyano ka na. Di ba? Minsan kasi, ang mga tao, nakabang lang yan sa pagkakamali. Amen? But the good thing, malinaw sa atin na ang buhay po natin ay nakaprocess. Amen? From glory to glory to glory. Amen po? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Ayun po yung plano sa atin, Lord. God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, over the birds in the heavens, over every living things that moves on the earth. Verse 29, and God said, behold, I am giving you the plant, yielding seed is on the face of all the earth, and every tree seed in its fruit, you shall have them for food. Kaya po, provided talaga ni Lord lahat. Binigyan po tayo ni Lord ng God-given potential, or tawagin na natin seed of potential. May binigay sa'yo si Lord na ability, pero ikaw yung magtatrabaho na. Kailangan mong i-exercise yung binigay sa'yo ni Lord na ability. Sapagkat ano daw sabi ni Lord, yan daw yung magiging pagkain mo. Totoo naman, di ba? Kaya po tayo nagtatrabaho, dahil doon sa skill na binigay sa'yo ni Lord, yung lakas na binigay sa'yo ni Lord, nakakapag-produce po siya ng wealth. Kaya po ang totoong provider, walang iba kundi si Lord. Yes.
Ang tawag po naman sa mga padre de pamilya, at saludo po kami sa inyo, tawag po sa inyo, channel of blessing. Imagine mo, binigyan ka ni Lord, tapos gagamitin mo sa family mo. Kaya po, walang dahilan talaga para sisihin si Lord. Sapagkat kinirate tayo ni Lord ay perfect. Yan. Sabi mo sa tabi mo, perfect. Yan. So, ako po ay may tanong, kailan mo sa tingin mo, kailan ka huling na-amaze kay Lord? Yung bang napapawaw ka sa tindi ng ginawa niya? Di ba? Yung last year, may bonus akong malaki. Di ba? Minsan, may mga ganun tayong kwento. May milestone tawag yan. Pero alam ko, ako po, yung naintindihan ko to, yung pinakang amazing thing sa buhay ko, araw-araw. Yung nagising ako ng umaga, wow, gising ako. Minsan gaganunin ko yung kamay ko, gising ako. Hallelujah. So, minsan, ayun yung malalaking milagro ni Lord na sa panahon natin, hindi na natin na-appreciate. So, kung meron man daw higit na milagro si Lord, walang iba, kundi yung magising tayo. At the same time, may pagkakataon tayo para gamitin ulit ni Lord. Amen? Doon po tayo after. So, sabi rito, mag-jump po tayo, no? So, sabi rito sa verse 29, in-emphasize po niya na meron talagang paraan si Lord para i-supply po yung mga needs natin. Kasi ang tao, marami kang siyang dahilan po. Wala kasi akong budget niya, wala akong ganito, wala akong ganyan. Marami kang maririnig sa tao, and which is normal naman, na meron siyang, tawag ko po dyan, limitations. So, may mga bagay kasi na kaya mong gawin na hindi kaya gawin na iba. Kaya po nga po tawag sa atin ay church because tayo po mismo magtutulungan para ma-establish yung simbahan ni Lord. Meron po kayo na wala ako at meron din naman ako na meron kayo. Pero pag pinagsama natin yan, magkikreate ng glory ni Lord. At ako po yung merong ipapakita sa inyong video na hindi hadlang yung sinasabi natin na ito lang yung kaya ko, ito lang yung limit ko. Kasi po itong tao na to, siya lang naman ay nakapunta sa 4 na kontinente ng mundo. At nakapunta siya sa, I forgot, pero nasa kwento yon na halos buong mundo nalibot niya. Ito pong taong to ay dating tingin niya sa sarili, limitless siya. Wala siyang magagawa. Pero ito pong taong to, once na nakita niya yung identity niya kay Lord, doon niya nakita kung sino siya. So, panoorin po natin tong video na to. Let's watch this clip. I was born in Melbourne, Australia, 1982, and my parents had no idea that I was going to be born without arms or legs. I was the only one that I ever saw without limbs. My faith in Jesus Christ was sealed after 7 years of wondering why, God, I was born this way. He answered me very clearly through John chapter 9. And I gave my life to Jesus at 15 after reading about how he came across a man who was born blind. And I'm like, hey, hold on a second. This looks interesting. And no one knew why he was born that way. I'm like, perfect. So I read on, and in verse 3 of the 9th chapter, Jesus said, it was done so that the works of God would be revealed through him. And I'm like, wow, God, if you had a plan for the blind man, you do have a plan for me. And that was the beginning of my personal relationship with Jesus. Youth groups were starting to call me, churches were starting to call me, opportunities were opening up everywhere for me to share my testimony. I was speaking in front of 300 sophomore public high school students. 3 minutes into it, half the girls were crying. One girl in the middle of the room started weeping. She put up her hand and she said, I'm so sorry to interrupt, but can I come up there and give you a hug? In front of everyone, she came and she hugged me. She cried on my shoulder and whispered in my ear. No one's ever told me that they love me. No one's ever told me that I'm beautiful the way that I am. I couldn't believe it. It changed my life. At that moment, I knew God was ministering to her through me. It's not by my speech or my power. It was God. And my heart was ignited with a passion
And it was an awesome day to see one soul transformed forever. That was when I knew I was called to be a worldwide evangelist. Do not leave here unchanged. Leave here unchanged. You don't know what God can do with your broken pieces until you give God your broken pieces. And I want you to know when you fall down, God's grace is sufficient. God's hand will come down and pick you up. And give you the strength to get back up. In the first 7 years of ministry, God opened up doors for me to speak 2,000 times across 44 countries on 6 continents, from university campuses, 40,000 students in China, to India, where we're talking to sex slaves, to crowds in the jungle of India, 110,000 people, down to Indonesia and all of Southeast Asia, to speaking at congresses of nations like Colombia and Costa Rica, where you see the leaders of that nation commit that country to the Lord Jesus, to Korea and speaking to the next generation about depression and suicide, and to Eastern Europe, where we did Serbia, Slovenia, and Croatia. And then doors in the Middle East. The message of hope was spread throughout the whole Arab world. That is God. And we know we've just begun. By the grace of God, we have seen face to face 500,000 souls say yes to Jesus and be plugged into a local church. As crazy as it sounds, our goal at Life Without Limbs Ministry is to preach to every single soul on the planet. 7 billion people. We believe that this goal is possible as the Holy Spirit is gathering an army and building up supporters to send us and accomplish this mission. But this all takes support. And yes, I ask for your prayers. Pray for us. Pray for our board. Pray for our staff and our team. But we could not do this much where we've come this far without the people who financially support us in actively sending us to complete the mission before us. We are praying by faith that the Holy Spirit speaks to you about supporting us and becoming a partner in helping us to accomplish this awesome mission ahead. God is good. And all the time. All right. My story is a story of redemption. Help us share it with the world so that others would be free indeed. Sige po, palakpakan natin si Lord. Grabe, no? 6 na kontinente, 40 countries. Yung taong feeling niya wala nang saysay buhay niya. But when he encountered Jesus, his life and his journey will never be the same again. Kaya po, hindi natin kayang hulaan ang future ng isang taong may relasyon kay Lord. At hindi natin siyang pwedeng husgahan, lalo't nagsisimula pa lang siya. Hindi mo alam yung kayang gawin sa buhay ng tao na yan. Kaya po, when we come to Christ at may mga nag-i-invite po tayo, dapat maging masaya ka sa amin. Maging masaya po tayo sa mga taong pumapasok dito sa simbahan, sapagkat once na siya po ay pumasok sa simbahan ni Lord, siya po ay pumapasok sa divine plan ni Lord. Amen. Kagaya po ng iyong lingkod, wala akong kamalay-malay na simpleng invitation lang din sa akin na dinala po tayo ni Lord sa gantong pagkakataon. At isa po sa pinagpapasalamat po natin kay Lord. Ang sabi po sa verse 30, yung nagsalita po ron si Nick Vujicic. Siya po ay pastors, motivational speaker. Siya po ay may anak at hindi kagaya ng kanyang karamdaman na gano'n. Buo yung physical ng mga bata. At yung wife niya, talagang sabi niya, napaka-imposible ng mga nangyari sa buhay niya. At walang ibang kayang gumawa ng mga imposible na kayang gawin posible. Walang iba kundi si Lord. Amen? So pagdating kay Lord, nothing is impossible. Sabi po rito sa verse 30, and to every beast of the earth and over the birds of the heavens and to everything that creeps on the earth, everything that has breath of life,
I have given every green plant for food. And it was so. Verse 31, and God saw everything that He had made. Behold, it was very good. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, very good ka. Ayan. Kasi lahat daw ng ginawa ni Lord, very good. Anong ginawa ng kaway? Ginawang very bad. Pero si Lord po, wala siyang kinrate na pangit. Lahat po kay Lord ay may magandang purpose. Kaya po, ang sabi rito, talagang we are created perfectly by God. So, kaya po ang buhay natin, yun po yung kailangan nating maabot, yung glory ni Lord. Kaya po tuloy-tuloy lang at huwag po tayong titigil sa ating journey with faith kay Lord. Sapagkat kagaya po ng paru-paro, di ba ang paru-paro, bago siya maging magandang paru-paro, ano munang dinadaanan niya? Di ba dumadaan siya dun sa yung tawag, ano tawag dun? Kokon ba yan, Papasok siya ron. Tapos yung matagal siya ron Tapos unti-unting masisira yung niya. May narinig akong kwentong ganun, binuksan ng bata. Ayun, namatay. Hindi, kasi part ng process niya yan Pero yung binuka, namatay. Pero yung daw naman talagang dumaan sa ganun, paglabas niya, napakagandang butterfly. At sabi mo sa tabi mo, hindi si Lola yan Hindi si Lolo yun, di ba? Isa kasi pag may dumapo dyan, Lola mo yan. Salamat po sa nakaunawa agad. Ayan. Sa ibang bansa kasi pag sinabi, wow, butterfly, beautiful. Sa Pilipinas, huwag mong galawin yan, lola mo yan. Huwag mong galawin yan, lolo mo yan. Napaparamdam lang. So, mindset is very important. Talagang ang kaaway, pati kaisipan mo, pinaglaruan niya. People are very special to God. He already supply our needs. So, basahin lang po natin ito na mabilis sa Genesis chapter 2, verse 7 to 8. Kasi po napakalaga na makita natin na ang creation ng man. Ayan. Ganito po tayo kanirate ni Lord. Sabi rito, verse 7, then God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living creature. And the Lord God planted garden in Eden in the east, and there he put the man whom he had formed. Grabe, bago kinirate tayo ni Lord, kaya po yung hininga natin, tawag dyan breath of life. Kaya po, ang isang tao, pag umalis na sa kanya yan, wala na yung katawan, packaging lang yan. Ano pong masarap, Toblerone o yung lalagyan? Pag nakakita kang Toblerone, wow. O sige, sa'yo yung lalagyan, akin na yung laman. Di ba? Sometimes, ang tao, nakapokus dun siya sa packaging, pero hindi yung laman. Kaya po kung meron kang dapat higit na pahalagahan, walang iba kundi yung laman. Ang kaluluwa ng tao, eternal. Pero yung physical, darating ang time, wala rin yan, lilipas din yan. So, yun po yung pinapakita rito na dapat maunawaan mo yung breath of life, it is the God breath alone. Sabi rito, and the Lord God planted Garden of Eden. So ito raw Garden of Eden, kasi dinesign ni Lord yan para lahat ng pangangailangan ni Adan ay naandun na. Kumbaga sa bahay natin po ngayon, pag binuksan mo yung rep, nandun na lahat na. O pagbukas mo, kuya, puro tubig lang sa amin hindi naman lahat yun, di ba? Pero example lang yan. Napagbukas mo ng rep, parang malaking refrigerator ang Garden of Eden. Bakit? Naandun na lahat. Alam niyo po, yun yung original design sa atin ni Lord. Ang problema lang talaga, when man fall into sin, sumuway na, yun na, pinaalis na sila ron kasama si Eva. So, ibig sabihin po, pwede naman nating maranasan ulit yan. Wala na pong Garden of Eden yan. Pero when you have presence of God, pag tayo nasa presensya ni Lord, yung mga pangangailangan po natin, matik na po yan. Yes. Kita ni Lord kung ano yon, at alam na alam po ni Lord kung ready ang puso mo para sa mga bagay mo. Kaya po, kailangan po talaga natin mag-dwell sa Lord para po lahat ng mga bagay na hinihiling po natin sa Kanya ay madali na lang po.
Kaya po, ang mga tao, tutulungan natin sila masupply yung needs. Kasi kailangan natin mawin sila, no? Madala natin sila sa simbahan. At part talaga ng pagtulong sa tao, yung may bagay ka na maitutulong sa kanya. Minsan, hindi naman kailangan niya ng physical, ng cash, grocery, or ano man. Minsan po, makakwentuhan mo lang yan. Diba? Yung pala may problema siya spiritually, or may problema siya sa family. Yung simpleng advice mo lang sa kanya, hindi mo alam, mayroon kang na-touch sa kanya. No? Kaya po yung topic natin that supply their felt needs, malawak po yan. So kayo po, yung pinagpipray nyo na yan, ano bang kailangan itong taong to? Baka yan naman hindi materials, o kaya baka mawin mo yan 1 kilong bigas. Di ba? Sa 1 kilong bigas na binigay mo, naging halimbawa lang, naging pastor yun, di ba? Hindi natin alam na yung simpleng pagtulong mo sa kapwa, pwede mong baguhin yung buhay niya, magpakailanman. Kagaya ni Nick Vujicic, di ba? Naka-receive lang siya ng gospel ni Lord, at yung future niya hindi na naging kagaya natin. So, ano pa po? Sabi rito, the best thing that we can offer to people, bukod dun sa physical needs, yung spiritual needs, mamit nila. So, kung nahirapan po kayo mag-share, invite nyo lang po rito. Tulungan ko po kayo at ng Lord na maipaunawa natin sa kanya yung salvation. Kasi si nanay, no? Second timer po si nanay, no? Tinanong po siya, dati na po ba kayong nag-attend sa mga hindi? First time lang. Kaya po masaya tayo sa journey ni Tita. Ano po ba name ni Tita? Lenny na siya. Tita Lens pala yun. So, excited po kami sapagkat yung mga ganyang tao ay mamamangha siya sa plano ni Lord sa buhay. Amen? Kaya po bawat isa sa atin, mahalaga po na mamit natin hindi lang yung physical needs, higit sa lahat yung spiritual need. And number 1 thing na kailangan makuha ng tao, yung salvation. Kaya po sa umagang to, the good thing na nandito tayo as a spiritual family, tulong-tulong po tayo maabot yung mga tao na yun. May mga kaya po kayong abutin na hindi ko po kayang abutin. May mga circle of friends kayo, circle of yung mga co-workers, na kayo po yung gagamitin ni Lord yan para maabot sila. And tandaan niyo po yun, meron kang authority na galing kay Lord. Sino pong convince ka na ngayon, napadala ka ni Lord sa buhay ng tao. Amen? Ang sarap sabihin nun, napadala ako ni Lord sa buhay mo at gusto ko magtagumpay ka. Pwede bang tayo lahat? At minsan pa po, palakpakan natin si Lord. Sapagkat sa kanyang kabutihan, sa kanya pong kadakilaan, tayo po ngayon ay nandito. Let us pray. Lord, thank you so much for this wonderful morning. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong salita, Lord. Thank you, Lord, sa umagang to. You supply our need, Panginoon. Spiritually, Panginoon. Lord, na napupunuan po kami, Panginoon. At maraming salamat po sa iyong salita. Lord, na-encourage po kami, na-empower po kami ng sobra, Panginoon. Lord, nakikita namin yung mga problema namin ngayon na maliit lang pala, Lord. Compare, Lord, to your divine plan for us, Panginoon. Na wala palang dahilan para malungkot, kundi, Lord, palagi kaming laging magsaya sapagkat malinaw sa amin na ang mga dinadaanan namin pagsubok ay parte lang, Panginoon, ng pagde-develop mo sa amin. Parte lang po ito, Lord, ng pagpapatatag sa amin, Panginoon. Kaya po, salamat po, Ama, sa bawat isang naandito, Panginoon, our spiritual family, the Christ in your family, sapagkat, Lord, ito pong ginagawa namin na to ay para sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Wala pong sa amin dito, kundi po sa iyo lahat, Panginoon. At sinabi mo sa iyong salita, Lord, na once kami, Lord, ay nasa presensya mo, Lord, kami ay protected, Panginoon. Our need, Lord, are already provided, oh Lord. Kagaya po ng iyong anak na si Adan, minsan, Lord, nakatira siya sa Garden of Eden, Lord. And it is the dwelling place of your presence, Panginoon. Lord, hindi niya pinoproblema yung kakainin niya, Lord. Ang ginagawa niya lang, Lord, nagtatrabaho lang siya sa kingdom mo, Lord. Kagaya namin, Lord, naandito po kami sa iyong kaharian. We are serving your God-given purpose, Lord. Gagawin lang namin yung kalooban mo, Lord. Gagawin lang namin yung gusto mo, Lord. At gaya ng iyong pangako, kayo na pong bahala sa aming mga pangangailangan. Kayo na pong bahala sa aming future, Panginoon. Kayo na pong bahala sa aming mga iniiyak sa iyo, Panginoon. Kayo pong bahala
sa mga anak ng bawat isa na nandito, sa future ng mga anak nila, Panginoon. Secured na po ito sapagkat alam namin, you are the one who holds our future. Ganito po ang future ng simbahang ito, Lord. Lord, thank you for this humble beginning. At masaya po kami, Lord, sa unti-unti, Lord, na ginagawa mo sa buhay ng simbahan ng bawat isa sa amin. And we're so excited for the future of this church, Panginoon. Because you are going to display your excellency, Panginoon, sa iyong simbahan. Darating ang panahon, Lord, ang simbahan ng Christ inyong binangonan, Lord, ay isa sa mga magniningning na simbahan sa bayan ng Rizal, Panginoon. Isa sa mga magliliwanag, Panginoon, magsha-shine, Panginoon, sa mga tao ng mga taga Rizal, Panginoon. Lord, dadayuhin ito ng mga tao, hindi lang ng mga taga Makamot, kundi iba't ibang bayan sa binangonan, Panginoon. Sapagkat ito pong Christ inyo, Lord, is your gift to everyone who needs salvation. We need comfort, O God, para sa mga kaluluwang sugatan, Panginoon. Kaya po kami, Lord, minsan lang din kaming nasa mundo, Lord. Minsan lang po kami nahirapan, Lord, but you help us, Lord. The reason why we are here, you give us, Lord, divine purpose, Panginoon. Kaya po, salamat po ng marami. Lord, nakita namin kung gaano kahalaga yung pagkalikha mo sa amin, Panginoon. Kung gaano kami ka-special sa iyo, Lord. Hindi po totoo na hindi mo kami mahal, Lord. Ang totoo, Lord, mahalaga kami sa iyo, Panginoon. To the point that you give your Son, Jesus Christ, for us, Panginoon. Kaya po, salamat po sa dakilang pag-ibig, Lord, na hindi namin kayang ibalik, tumbasan, Lord. But in our own ways, Lord, mapasalamatan ka namin, Panginoon. Sa mga simpleng bagay, Lord, na pag-honor namin sa iyong simbahan, Lord, mapapurihan ka, Panginoon. And Lord, by reaching souls, O God, for you is our worship, O God. Our thank you, Lord, sa bawat kaluluwang nadadala sa iyong harian, Panginoon. Salamat po, Ama, at sa umagang to, patuloy kaming lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, Ama. Lord, hindi po kami karapat-dapat, Lord. But you called us, Lord. We did not choose you, Lord, but you chose us, Panginoon. Kaya po, it is a big privilege for us, Lord. Sa dami ng tao, Lord, kami po yung tinawag mo. And we cry out also, Lord, sa mga tao, Lord, hindi pa nila nakikita ang kanilang purpose in life. Hindi pa po nila nasusumpungan ng iyong biyaya, Lord. Use us, Panginoon. Use us, Lord, to the place kung saan mo kami dinadala, Panginoon. Tignan namin ang mga tao, Lord, na kawawa sila pag walang Diyos. Tignan po namin na kawawa sila, Lord, pag dumidiskarte lang sa sarili nilang kakayahan, Panginoon. Sapagkat ang lakas namin sa mundong to lilipas, Lord, ang resources namin maubos. Pero Lord, ang buhay na walang Diyos ay Lord, ang buhay na malungkot, Panginoon. Kaya po, Lord, give us courage, Panginoon, to reach them, O God. Tanggalin niyo po yung hiya, Lord, na meron kami. Lord, sapagkat ikaw, Lord, hindi ka po nahiya sa krus ng Kalbaryo. Tiniis mo po yung kahihiyan na yon, alang-alang sa kaligtasan namin. Lord, maging ganun din po ang aming puso, Lord. Wag po kaming mahiyang mag-invite. Wag po kaming mahiyang mag-share ng iyong mga message, Panginoon. Sapagkat, Lord, kagaya ng sinabi ni Pablo, it is the power of the gospel to save people, to everyone who believe in your gospel, Panginoon. Kaya po, salamat po ng marami, Lord. Ang pangalan mo ay magiging tanyag sa lugar ng Makamot, ng Binangonan. Jesus Christ is the true King of Kings, O God. Kaya po sa umagang to, minsan pa, awitan natin si Lord. Hindi kami karapat-dapat, Lord, but still, Lord, we are here. Salamat po, Ama, and let us worship the Lord Church. Yes, Jesus, thank you po.
kami karapat-dapat. Ngunit buhay mo ay iyong inalay sa kabila ng lahat. Iyong tinanggap, tinawa mo kaming iyong anak. Hindi kami karapat-dapat. Ngunit buhay mo ay iyong inalay sa kabila ng lahat. Iyong tinanggap, tinawa mo kami iyong anak. Kami karapat-dapat. Yes, Lord, we don't deserve, Lord. Ngunit buhay mo ay iyong inalay sa kabila ng lahat. Thank you for your grace, God. Iyong tinanggap, tinawa mo kami iyong anak. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Iyong tinanggap, tinawa mo kami iyong anak. Sa kabila ng lahat. Tinawa mo kami iyong anak. God, thank you for this wonderful morning, O God. Patuloy po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, thank you for creating us, Panginoon. You created, Lord, in your wonderful image and likeness, Panginoon. Lord, salamat po sa pagkaunawang ito, Panginoon. Dahil, Lord, minsan sa aming buhay, Lord, ay hinanap namin ang aming identity, Panginoon. Hindi po namin nakita sa mundong to, natagpuan namin sa iyo, Panginoon. Kaya po, maraming salamat po. It's not about the things of this world, the things that we accomplish, Panginoon, but none other than our relationship sa iyo, Panginoon. And this kind of relationship, we know, Lord, that it will last forever, Panginoon, until the eternity, Panginoon. Kaya po, maraming salamat po. And it's part of our worship to you, Lord. Amin din pong inaalala, Lord, ang iyong ginawa, Panginoon, bago ka po ipako sa krus. Sapagkat bago ka po, Panginoon, ipako sa krus, Lord, nagkaroon po ng banal na hapunan. At ito po yung aming inaalala sa mga oras na to. At meron pong ipamimigay sa atin, hawakan lamang po natin. At habang pong ibinibigay sa atin, let us meditate our lives before the Lord came to us. And the moment that the Lord came to us. And let us meditate the goodness of God. Tayo po'y magpasalamat sa Diyos at pong alalahanin ang kanyang ginawa na kabutihan sa salvation na kanyang inalay para sa atin. Sapagkat ito pong ordinansang ito ay kanyang inuutos sa atin upang makita ng ating pong Ama na nasa langit na tayo nakikiisa sa Kanya at tayo po ay parte ng Kanyang divine plan. Ang sabi po sa unang mga taga-Korinto, sa Kabanata 11, talata 23 hanggang sa 32. Ang sabi po rito, ito ang katuroang tinanggap ko naman sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipinagkalulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, ating pong itaas ng tinapay, at ang sabi po, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Verse 25, matapos ang magapunan, dumampot din siya ng kopa, itaas po natin ng kopa, at sinabi po, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng
Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom sa kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilan pang nangamatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit, hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya ang tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng tagasanlibutan. Kaya po, bago natin i-partake ang mga bagay na to, let us come to God into prayer. Lord, salamat po sa umagang to. Patuloy mo po, Lord, sa atin ang aming puso. Linisin mo po ito, Panginoon. Lord, ano man pong dumi na dumating sa aming within the week, Lord, at sa mga nakaraan pa po, Panginoon, hinihingi po namin ito ng tawad, Panginoon. Sapagkat, Lord, kami po ay nasa mundong mundo, Panginoon, na kung saan, Lord, maraming tukso, maraming bagay ang ino-offer ng kaaway, Lord, at narumihan po kami, Panginoon. Lord, nagpapakumbaba po kami sa mga oras to. Humingi po kami ng kapatawaran. Lord, as we do this, Lord, in memory of you, Lord. Lord, kami po nakikiisa, Lord. We humble ourselves, Lord. We cry out for your forgiveness, Panginoon. Kaya po, Lord, as we do this, Lord, we honor you, Panginoon. We appreciate, Lord, we glorify your name, your Son, Jesus Christ, Panginoon. Kaya po, church, ating pong kainin ang tinapay na simbolo ng katawan ng Diyos. At hindi naman pong inumin ang simbolo ng dugo ng ating pong Panginoon Jesus. Lord, salamat po sa umagang to. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa paglilinis ng aming mga kasalanan. Lord, bago na po kami, Panginoon, muli. In every day of our lives, Lord, patuloy mo kami babaguhin from glory to glory until Jesus shine in our lives, Panginoon. Salamat po ng marami, Lord, sa iyong mga anak na tumanggap at nagpahayag na kanilang pag-ibig sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin mag-grow into our relationship to you, personal relationship, Panginoon, sa iyo at sa buhay, mananampalataya. Salamat po ng marami, Lord. We're giving back all the glory, honor, praise belongs to you. This is our prayer. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen and amen. The best clap po para kay Lord. Amen. At makakaupo na po tayo sa biyaya ng Lord. So, napakahalaga po na ito pong ginagawa natin na to ay magbigay ng glory kay Lord. Amen. Sino pong na-bless ka sa testimony natin last week? Sapagkat ang simbahang ito, pupunuin natin ng mga kwento na kung saan wala tayong ibang itataas kundi sa Lord. Ako po ay may gusto ulit tawagin. And so, kasi po, tawagin ko na lang, no? Gusto kong tawagin, yung Resurrection Family po. Okay lang po. Tawagin ko lang po kayo. Naghahanap kayo, ha? So, gusto ko lang po marinig yung kwento nila Kuya Reggie. Salamat kasi ang Christ nyo, sila po yung talagang kasama rin natin nag-start. And we praise God for their lives. Gusto ko lang po marinig natin, bakit ba sila sumama? Di ba? Bakit ano kayang nakita nila sa simbahan ni Lord na nagsiuumpisa pa lang? Kasi po maraming tao, sasama lang yan pag may resulta na eh. Tama po? Marami pong tao, alis muna kami dyan, wala pa namang magandang nangyayari dyan. Alis muna kami dyan kasi mukhang family lang sila dyan. Pero ako po yung mismo, pinakitaan ni Lord ng glory niya. Kasi po, kapag lumilingon ka sa paligid mo, hindi na po family lang po ng ng kung saan tayo nag-start, kundi po maraming pamilya ang patuloy na babaguhin. Kaya po, pwede po ma-invite lang po kayo saglit dito po sa harap. Palakpakan natin si Lord sa buhay po ng family nila Kuya Reggie. Sige po. At usap ka lang.
Yeah. Session na. Yan, good Biglaan, morning. tapos mas mo. Good morning po. Nakalingon pa ako sa likod ko. Kala ko Kasi yan, asa si... si Dalaga kasi. Sige po. First po, syempre, salamat sa kay Pastor Edwin. Actually, si Pastor, di ko yung tinatawag na Pastor. Nahiya nga ako minsan sa tawag ko kasi dyan kuya. Pero mas matanda pa pala ako sa kanya. So, yun. Nagpapasalamat kami. Una kasi, dati nag-G12 kami. So, buong family namin, si nanay, si tatay. Actually, si tatay is, ito yung gustong-gusto niyang mangyari sa amin na kami magkakapatid, makakilala kami sa Panginoon. So, thankful kay tatay na siya yung, si nanay at si tatay yung sa amin, naging inspiration namin. And sila yung nag-lead sa amin, sa buong family namin. Although, ang wish ko is sana makasama ko ibang kapatid ko here sa iisang church. Pero yun nga, siguro niloob ni Lord na hindi dito, pero ganun din, sa church din na nakakilala sa kanya. Yung sila Reggie, yan, sa aking anak, ayun nga, dati siya nag-church na rin sa kids. And si Papa, Catholic siya. Sabihin na natin nakalak sila sa Catholic, pero siguro yung goodness ni Lord talaga yung magpapabago sa'yo. Iba yung na-experience mo na sa Panginoon, iba yung relasyon mo sa Panginoon, iba yung religion na tinatawag natin. So yung naramdaman namin is relationship kay Lord. Although mahirap sa buhay na may asawa, mahirap may buhay na may anak, dahil sa bata pa lang ako, nag-asawa na ako, but then si Lord, yun lahat lahat pinrovide niya sa amin. Trabaho, pag-aaral ng aking anak, nasa maganda naman siya na pag-aaral. And thankful na si Lord yung gumagawa ng milagro sa buhay ng bawat isa sa amin. Ayun po. Good morning po. Yun nga po, nakwento yung ang asawa ko dati nga po. Palipat-lipat po kami ng church sa baba at saka sa Winning Light. Tapos yun nga po, nagwan po ako na si Edwin ko nga po ay magpapastor daw po. Yun. Okay na rin po yun kasi mas malapit po sa amin. Tsaka okay naman po yung puro ni pastor. Yun lang po. Si Lord. Kaya, may gusto ko sabihin? So, maraming salamat po. At ayun po yung isa po sa ginagawa ng simbahan. Matulungan po yung mga tao makalapit kay Lord. Konting background din po bago sila makaupo. Kasi po bago naman tayo mag-start, nagsa-survey din po ako. Ang hirap magsimula nung wala namang sasama, no. Kaya po may marami ako sinendan. Kamusta po yung saan po kayo nag-church before? Ganito din, Sabi lang ni ate, naalala ko sabi ni ate ID sa akin. Dito lang kami sa bahay, nagpapatugtog ako ng worship pag linggo. Tapos, nakikinig kami ng isang preaching. Okay na yun. So, doon pa lang, yun yung confirmation ni Lord na kailangan talaga magkaroon ng simbahan para sa mga kagaya ng mga tao. Maganda naman po yun. Nakaka-receive ka ng word, tapos nakakapag-worship ka. Yun ang maganda sa digital world natin. Pero the best thing pa rin, meron kang tinatawag talaga o masasabi mo, spiritual family. Kaya po yung nagulat lang din po ako. Kung kayo nagulat, ako rin nagulat. Hindi ko rin na-expect na kasama natin sila until now. Kaya po, every time na nakikita ko po sila sa family, talagang sabi ko, Lord, sana marami pang gantong family. Palakpakan natin si Lord. At the same time, malay-malay ko bang may talent pala si ate. Gusto niya ipagamit kay Lord. And true enough, ang galing lang ni Lord. Pag nakikita natin si ate, nag-worship kay Lord, nagli-lead siya ng worship. So, pinapakita sa atin mismo ni Lord, na tingnan mo yan, kung nasa bahay lang yan, baka nakinabang lang yung video, okay lang, di ba? Pero pwede pa lang meron tayo, yung potential yung sinasabi natin kanina, pwede pa lang magamit para mag-glorify siya. Kaya po, minsan pa po, palakpakan natin si Lord sa buhay po ng Resurrection Family. Salamat po, kuya, ate. Salamat po sa inyong buhay. At marami pa po tayong babaguhin pamilya. Sino pa excited? Marami pang pamilyang mababago kay Lord. Kaya po, tuloy-tuloy lang po. Kasi po, si Lord lagi siyang may ginagawa sa atin. So, as a part of our worship to God, tayo po yung magbibigay sa Lord. And
our giving to God is just our expression of love. Kaya ka po magbibigay kasi mahal mo lang si Lord. Yes. Amen? At pag nagbigay tayo ng masayang puso, doon po niya ino-honor. At pag in-honor ni Lord yung ibibigay mo po, alam niyo po, mas lalo kang i-bless niyo. Gusto ko mong tawagan naman si Nanay Delia, parang mag-pray lang tayo sa ating pong giving. Bawat isa po sa atin, bibigyan natin ng opportunity to worship God. Amen? Pag-pray niyo po, Nanay, ang ating pong giving. Let us hold our Sige, tithes. salamat Lord. Salamat sa umagang ito. Salamat Lord God. Dinala mo kami sa lugar na ito, O God, upang makinig ng Yes. iyong mensahe, O God. Father God, sa aming pagbibigay, Lord God, ikaw rin ang patuloy na mag-bless sa amin. Ikaw rin, Lord God, ang maitaas namin. Lord God, sabi nga, sa Malakay 3:10, kung tayo ay may bibigay, ito ay ibubuhos na Yes, ang Jesus. pagpapala sa atin. Kaya, Father God, sa umagang ito, O God, ikaw lamang aming kasama, ikaw aming mapapurihan. Father God, salamat in Jesus' name. Amen! Let's give po. Salamat po, Nanay. Let's give. Thank you, Jesus. Mo'y kalalakan, ang tulad mo'y kapahingahan. Puso ko'y umulang-alak, ang puso ko'y umulang-uwak. Amen, amen. Palakpakan po natin ulit si Lord. At ang ating pong mga kaloob ay pinagpala na po ng ating Panginoon. So tayo po ay nasa August na. It is first Sunday of August. At patuloy na lumalakad ang simbahan. Sino pong masaya ka na unti-unti may ginagawa sa Lord? Amen. Excited talaga ako sa ating 1 year. Ayan, ipagsigawan na natin. Sapagkat God is doing amazing things sa kanyang simbahan. At sabi po ng Bible, it is the declaration of Jesus that even the gates of Hades or sa kasi po Hebrew word yun eh. Pero sinasabi po rin, even the gates of hell shall not prevail. Walang kaya daw tumibag ng simbahan ng Diyos. Because the church, dapat malinaw sa atin, hindi naman yung lugar eh. The church is, sabi mo sa katabi mo, you are the church. Ikaw ang simbahan na hindi kayang tibagin. Eto, malay natin, di ba? Lagi kong nililihans talaga tong side na to eh. Malay natin, di ba? Malay natin, di ba? Sa biyaya ni Lord, or dalhin tayo sa mas magandang lugar ni Lord. Kasi papatunayan ni Lord na buhay ang kanyang simbahan. Sino daw po magpapatotoo? Magpapatunay si Lord. At ang gagawin lang natin, sunod lang ng sunod. Sabi mo sa katabi mo, sunod lang ng sunod, ha? So, kung may pinapagawa si Lord, gawin lang natin. At si Lord na pong bahala. Amen? At we are so much thankful and blessed din po sa last Sunday natin ng mga nakakatuwang natin sa pag-prepare ng food. Palakpakan natin si Lord sa mga nag-prepare ng food. Salamat din po sa mga nagdala ng food. Yan. Talagang nabusog po tayo lahat. At salamat din po sa bawat isang dumarating. Yung presensya mo po, napakalaking bagay na yan. Yung pagpunta mo lang dito sa lugar na to, pinapakita mo na ikaw ay kaisa ng ating simbahan. Amen? At pag may time po kayo, halimbawa, o kaya picturean nyo, para sa bahay nyo na lang basahin, para makita nyo yung kahalagahan nung naandito sa side na to. Who we are, yan. Sino ba ang Christ in your family? Diyan, makikita mo na yan kung sino. Or ako na lang mag-send sa inyo pala, para sa group chat natin. So, ano pa po, yung Sunday natin, thankful ako kay Lord, at least yung bata, malaking tulong yung last week. Kasi ang winning, hindi lang dapat sa atin, pati sa mga bata. At pag-pray nyo rin po, magkaroon din sila ng facilities for them. Talagang pwedeng gumulong yung anak ni Kuya, no? Yan. Kasi mahilig ata gumulong ngayon.
So, yung mag-enjoy sila as in na meron silang comfortable place. Amen? Kaya po, ang simbahan ni Lord ay buhay talaga. Bukod doon, na meron po tayong youth service every Saturday. Nananawagan po kami sa mga kakilala o kamag-anak. Encourage them to attend po. Every Saturday, 4 p.m. exact. Yan. At the same time, yun po, ang mga kabataan na yan, tulungan natin magkaroon ng relasyon kay Lord. Hindi ko alam kung may relasyon na kay Lord yung na-aksidente yung nagba-viral ngayon. Ano? Kasi ganun ang buhay, saglit lang. Pero ang pinakamahalagang is-secured, yung may relasyon tayo kay Lord. Kaya ano pang mangyari is our soul is secure. Amen? Kaya po, maraming salamat po sa bawat isa sa atin na patuloy na sumasama sa vision nila. After we pray po, magkaroon ulit tayo ng sharing kasi napakahalaga po nun. Tama? Yung natututunan natin, na isi-share natin. At baka yung revelation mo, maging revelation din nung kausap